waiting for Jesus, after the resurrection and after the ascension, they are only natin from the time of the disciples hanggang sa time natin ngayon, thousands of years ago, ay lahat ng mga Kristiyano, ito yung pinaka-hope natin. Lahat ng mga sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, ito yung kanilang inaabangan. Ito yung ating, pare-pareho tayo, inaabangan natin yung second coming of our Lord Jesus Christ. Ilang Sundays na tinalakay ni Pastor Rasty sa Bible study yung mga signs, pati yung sabi, katulad na yung explain ni Pastor Rasty, na meron mga theologians na nagsasabi na hindi before the start of the tribulation ay magkakaroon na ng rapture o sa air. Meron naman nagsasabi na pagdadanasin daw tayo ng 3.5 years bago tayo punan. At meron naman nagsasabi na theologians na after the 7 years tribulation, tsaka pala ang rapture. These are theories ng mga theologians. But then, the Bible is clear na itong mga bagay na ito ay darating. Itong mga bagay na ito ay, these are facts that this will happen. Hindi natin alam kung kailan, kung saan, kung anong mangyayari. But then, ang sabi dito sa verse 13, those who endure till the end, the same shall be saved. So, kailangan, ano man yung mangyari, ano man yung dumating, ang pinaka-point dito ng ating Panginoong Jesus ay maging faithful tayo sa Kanya. Maging masunurin tayo, sumunod tayo sa lahat ng Kanyang mga pinapagawa sa atin. Let us serve Him faithfully. At kung dumating ng itong mga bagay nito, itong mga sinabi dito sa mga verses na ito, and He promised that He will never leave us nor forsake us. And He will be with us anuman yung dumating sa ating buhay. At lahat ng bagay ay makakayanan natin sa tulong ng ating Panginoong Jesus. And like Paul, masasabi natin one day that I have run the race. Natapos ko ang pagbuhin. Natapos ko yung aking paglilingkod sa aking Panginoong Jesus. Natapos ko lahat ng Kanya mga nais na gampanin ko. At dumating man yung time na haharap tayo sa Panginoon, alam ko na if we are faithful, kung magiging faithful tayo sa Kanya sa paglilingkod natin sa Kanya, ay darating yung time na sasalubungin niya tayo at sasabihin niya na well done, the faithful servant. Nais ko na tayo lahat ay tumayo at hayaan natin sa ating yung mga yung mga ginagawa natin sa ating buhay sa araw-araw, He will be with us and He wants to be with us. Minsan tayo yung lumalim sa Kanya and yet God is so faithful na nandiyan siya to remind us na He loves us and that one day He will come for us. Tayo kung lahat tayo mukha tayo manalangin. We glorify your holy name, O God, and we praise you and we thank you for your word that you have heard tonight, O God. Salamat, Panginoon, for reminding us, Panginoon, na darating ang mga bagay dito sa ating panahon. Magkakaroon, Panginoon, ng mga false prophets, magkakaroon ng mga katutong, magkakaroon ng mga wars between nations, and yet kung magiging faithful kami sa iyo, Panginoon, at magtatapat kami, alam namin, Panginoon, na masusukas namin ang lahat ng ito. Lord, you promise us that you will never leave us
Diyos, na ikaw ang Kristo na aming pinaglilingkuran. Maging ilaw mo nga kami sa kanila, Panginoon, at makita nila, Panginoon, sa aming Panginoon ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Lord, kami mga nanay, Panginoon, napakarami namin, Panginoon, gawain sa tahanan, napakarami namin gawain sa aming mga trabaho, Panginoon, sa aming mga karir, Panginoon, and yet, O God, pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito. Tunay, Panginoon, sa lahat ng aming gawain. At sabi mo, Panginoon, na nais mo na palagi kang present sa aming buhay. Lord, pagpalain mo ang aming mga anak, hayaan mo, Panginoon, na magsinagi sila na may pagmamahal at takot sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na sa kanilang pagdating ay maglingkod sila sa iyo, Panginoon. Maging ang aming asawa, Panginoon, pinataas namin sila, O God, sa kanilang mga hanap buhay, Panginoon, pagpalain mo ang mga kumpanyang kanilang pinaglilingkuran, Panginoon. Pagpalain mo ang mga negosyo, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat trabaho ng aming asawa, ang trabaho ng asawa ng bawat isa sa amin, O God. Lord, dalangin namin na aming tahanan, Panginoon, ay ikaw ang maging sentro, Panginoon, ng aming buhay. And Father, I pray in the name of Jesus na ibayin mo kami, Panginoon, ng iyong dakilang pag-ibig, sapagkat kung ikaw ang sentro ng tahanan, walang maaaring there will be no wrong, Panginoon, na mangyayari sa aming tahanan. We entrust to you our